Yes, yes, makauwi na si Tatay Digong. Yan ang sigaw ngayon ng mga DDS supporters. Kasi, guys, kaya nagbubunyigan ng mga DDS supporters dahil dito sa ginawang resolusyon ng mga DDS senators. Senator Bato, Robin, Bongo, yan ang mga gumawa nitong resolution para papirmahan dito sa mga senador kung susuporta or susuporta dito sa resolution na to para sa house arrest ni Tatay Digong. Ayan, kaya ganun ang mga supporters tuwan-tuwa guys dito sa resolution na to sa pang house arrest kay dating President Duterte. Yan guys. Yan ang at saka maraming pumirma dyan guys. At saka may tatlo lang na hindi pumirma itong Senator Santiveros, Bam Aquino at saka Kiko Pangilinan. Yan ang mga hindi pumirma or hindi pumayag sa house arrest kay Tatay Digong. Yan. Kaya guys, itong mga kababayan natin, mga supporters ng dating Pangulong PRRD, kaya tuwa. Is makauwi na si Tatay Diggs. Makauwi na ng Davao, makatulog na sa Kulambo. Yan ang sigawan. Yes, Kulambo, magagamit na. Ang tagal ng hindi nagagamit yung Kulambo ni Tatay Diggs. Diba guys? Kaya, tuwan-tuwa yung ating mga kaubayan, mga supporters ng dating Pangulo. Dahil dito sa ginawang resolution na to para house arrest. Ang tanong lang natin, ito ba ay papayagan ng ICC na or tatanggapin ba nila yan? Yan ang malaking tanong dyan kung tatanggapin nila. Pero tanggapin man yan, malamang baka itabi lang mo na yan. Malamang itatabi mo na yan. Para sa, kasi wala pa hinihearing pa Hindi pa nangyayari yung mga hearing wala pa. Malamang kung mahatulan, halimbawa hatol guilty, pwede apply yan. O ipasa yung resolution na yan na ito. Gusto namin na ma-house arrest ang lolo namin. Yan. Pwede magagamit din yan sa mga darating na panahon. Yan. Pero hindi kagad-agad yan may apply na paggawa ngayon, bukas dalhin doon. Ang kagad? Wala. Matagal pa siguro yan. Siguro taon pang bibilangin dyan. Diba? Kaya ating mga kababayang mga DD supporter, huwag muna tayo magbunyi ng husto-husto kasi matagal pa yan mangyari. Kasi doon pa nag-hearing pa hindi pa nangyayaring paghahatol Kasi sabi nga ni Trillanes may susunod pa daw Baka magpang-abot ng kung sino mang susunod doon. Magpang-abot pa sila doon ni Tatay Digong. Yan ang di ba? Kasi itong mga tatlong mga hindi sumuporta, kumbaga ayon sila doon sa mga biktima. Yan. Siyempre mga biktima din, silang mga nagreklamo diyan. Kaya napunta doon si ating dating president. Yan ang mga kaya abangan natin yan kung totoo nga bang or mangyayari nga ba yung resolution na yan. Mga kababayan natin, mga supporters ni Tatay Digong, ganun sila lagi. Bring him home, bring him home. Yan ang sigaw ng karamihan. Yung mga supporter lang. Pero yung mga kontra naman, ang sabi naman, bring him bone, bring him bone. Away sa mga comment yung mga DD supporter at saka yung kontra. Ako, matatawa na lang tayo. Di ba? Siyempre, mas maganda yung gano'n. Itong mga supporter, binibigyan ng lakas loob nitong Senator Bato o mga DD senator na yung gano'ng resolution. Siyempre, yung mga supporter, nabubuhay nakakarinig ng gano'n. Yung mga kontra naman,
nagigising din para kontrahin niyo itong mga lumalabas na mga balitang ganito. Yan ang ating abangan guys kasi masaya yan eh. At saka palagay ko hindi basta-basta yan papayagan ng mga ganyan na ma-house arrest. Kasi dito nga lang sa atin, di ba? Nangyari na yan doon, kinahirap. Di ko alam kay Gloria kung na-house arrest din. Pero mahirap siyang aprobahan kaagad. Matagal. Tayo nga, maawain pa tayo niyan ha. Dito sa atin, medyo mahirap i-apply yung house arrest na yan. Mas lalo doon sa kanila. Hindi natin alam ang mga ugali nila ba? Yung ICC baka matigas ang ano nila dyan. Ang kalooban nila dyan. Diba? Kaya, abangan na lang natin yan kung totoo nga ang mangyayari yan. Pero wag muna tayong magbunyi mga supporters ng BBS kasi mangyari man yan, matagal pa yan. Oo, ilang taon pa yung bibilangin yan kasi hindi pa nga nagkakahatulan eh. Pag matulan siguro, baka mangyari yan. Siyempre sa katandaan na eh. Tayo naman mga Pinoy, maway naman tayo eh. Diba? Kahit nangyari yan kay presidente, mga ganon nangyari, siyempre masakit yan sa mga victims. Yung mga nabiktima, masakit yun, hindi nila matatanggap yun. Pero yung mga iba naman na hindi nasaktan nun, pwedeng matanggap, pwedeng hindi, depende sa kanilang paniniwala. Yan lang ang ating sasabi. Bring him home! Yan. Kaya kasi itong si Senator Bato eh, miss na daw niya ang kanyang tatay Digong eh. Oo, talaga namimiss niya. Dalawin niya doon. Hindi niya magagawang dalawin niya doon kasi sabi nga nitong ni Trillanes, baka meron daw dadamputin din daw eh. Kung siyang magdalo doon, wala na. Pasok na siya doon kagad. Diba? Kaya itong si pinapakabahan talaga nitong Trillanes, itong si Senator Bato at Bungo eh. Talagang ngayon pa lang pinapakabahan na eh. Yan ang nasagap nating balita dito sa privilege speech ni Senator Bato. Yan yung pagpapirma nila sa mga senador ng resolution na yan na magpapa-house arrest kay Lolo. Ayan. Lolo Digong. Abangan natin yan kung mangyayari yan or magkakatotoo yan. Pero para sa akin, pag-analisa, matagal pa yan kasi hindi pa nga nag-umpisa yung nila hearing eh. Siguro kung mangyari yan, baka pag natulan na siguro, pwede nilang ipasa yung resolution na yan doon. Pag halimbawa, guilty. Pasa namin to kasi matanda ng lolo namin. Sana doon lang sa bahay nila sa Davao siya puno ng kanyang hatol. Kung matulan ng ba't ka gumawa Senator Bato ng resolution? Malay mo, ma-acquit naman siya dyan. Ikaw talaga eh. Pinapakabahan mo na yung mga malay mo, acquit siya. O ba't pa gumawa ng ng resolution na yan? Sa Senator Bato siguro, pampalakas lang to ng loob sa ating mga supporters. Diba? Maganda rin yan, hindi yan ni Senator Bato kasi mas binubuhay niya yung mga supporter nila. Kaya, abangan natin yan guys kung magiging totoo yan. Maraming pumirma. Ako, din yan sa mga pumirma. Protektahin din sila ng mga biktima. Bakit yung pumirma dyan? Kasi may gaganyanin sila yan. Napubliko pa naman kung sino mga pangalan. At saka yung hindi pumirma, yung bumuto ng no, tatlo lang sila. Senator Risa, Kiko, Bam. Tatlo silang kumbaga sumusuporta sila dito sa mga victims na nagsampa ng kaso. Trillanes ang dyan, yung bumubuhay sa mga biktima na magsampa doon.
Pero mahirap siguro yan guys. Kasi iba naman ang ano nila dun. At saka dito sa atin nagagawa yung mga house arrest. Hindi ko alam sa kanila kung na-apply din nila yan sa mga nakakasuhan dyan. Sabi, ano daw dyan eh. Mahirap ang mga kumbaga hatol kung hatol. Kung walang kasalanan, labas. Pag mayroon, ebidensya, pasok. Ganun, parang ganun daw dyan eh. Yung sisi na yan. Ayan. Kaya yung mga supporter ng DDS, huwag mawawala ng pag-asa. Ano yung si Lolo Digong. Hindi ayos. Pero guys, pag makauwi man yan, malamang pipiliin na lang mga kaibigan niya. Sa palagay ko lang, pipiliin niya yung mga kaibigan niya, tatanggapin niya. Kasi wala eh. Dahil sa mga kaibigan eh, dyan siguro siya na ano eh, kumbaga na huli eh. Inakay pa dun eh, sa Hong Kong eh. Kaya tuloy dyan. Kung hindi siya nakay noon, nandun siya sa kanila. Medyo mahirapan siya madampot doon. Ayan lang ang ating nasagap na balita ngayong balita dito sa ating mga social media. Yan yung resolution na ginawa ng mga senador sa pagpapaperma. Pero guys, ang pumirma dyan, sabihin natin 21 kasi tatlong hindi pumirma. O yung 21. Pero napakaraming biktima guys ha, na nag sampa dyan ng kaso kaysa 21 versus sabihin natin 100 silang nag sampa dyan. Posible matalo itong 21 lang ng mga senador kaysa dun sa napakaraming biktima. So, diba? Ano lang natin yan? Kumbaga, analysis lang natin yan na pwedeng mangyaring ganun, pwedeng maging totoo yung ganun. Ayan. Siyempre, hindi naman natin alam yan. Sila lang nakakalam yan. Yung mga ICC. Guys, hanggang dito na lang itong ating talakayan ngayong araw. Hanggang dito na lang guys. At sana maging ligtas tayong lahat sa lahat ng oras.